silang awitan habang buhay. Awitan na kasalanan sa iyong kabutihan. Hayaan na ikaw ay aking handog. Ang awit ko para sa'yo, alam sa'yo ang awiting ito. Natutong umamin ng dahil sa'yo. O Kristo ng buhay ko, tanggapin mo ang aking awiting ito'y para sa'yo. Kung nakikita mo ang puso ko, binabanggit nito'y tanging ngalan mo. Tunay nga, ikaw lang ang pag-asa ko, di mawawala sa alaala ko. Awiting ito, natutong umawit ng dahil sa'yo. O Kristo, buhay ko, tanggapin mo aking awiting ito'y para sa'yo. Awiting ito'y para sa'yo. Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong araw ng Wednesday, 7 a.m. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan, especially lahat ng mga naaabot ng broadcast na ito. Salamat po sa inyong pagtatag, pag-share, pagbabahagi sa inyong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan upang mas lalo pang lumawak at mas marami ang makapanood ng ating morning devotion. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay hango sa Exodus chapter 20 verse 17. Ganito ang sinasabi: huwag mong pagnanasahang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga aliping lalaki o babae, mga baka, asno, anumang pag-aari niya. Ito po ay ang ikasampung utos ng ating Panginoon, na kung saan binigyang pagpapatibay yung ikawalong utos na huwag kang magnanakaw. Dito specific na ang binanggit sa atin ng ating Panginoon. Paano ba nagmumula yung pagkuha natin ng isang bagay sa ating kapwa? Sa isang malalim na pag-aaral, ang kaugnayan nito, ang pagnanasa ay hindi lamang pagpapahiwatig ng masama o di mapigilang pagnanasa sa ari-arian ng iba. Ang pagnanasa ay hango sa salitang ugat na Hebreo na ang kahulugan ay ang pagnanais na mabigyang kaluguran ang sarili sa pamamagitan ng pag-aangkin sa isang tao o isang bagay. At upang ito'y mangyari, gagawa siya ng paraan upang maangkin niya ang tao, ang bagay na pinagnanasahan niya. Ang ikasampung utos ay kumikilala sa katotohanan sa kaibuturan ng isang tao na magbumula sa kanyang mga ginagawa. Pilit na dinadala ng panghuling utos ang kaugnayan ng Israel mula sa paglabas na daigdig na nangyayari nang nakikita o natutunghayan sa pamamagitan ng sarili at pagkilos tungo sa mga tao, tagong sulok ng kanyang pagkatao, kung saan tunay na nagmumula ang lahat na mabubuti at masasama. Ang pagnanasang maangkin ng ari-arian ng iba ay nag-uumpisa sa paghanga ng isang tao o bagay. Ang simpleng paghanga ay nauuwi sa kalabisan at nagiging obsession. Laging laman ng kaisipan ang bagay o ang tao na hinahangaan at hinahayaang maglaro sa isip ang posibilidad na mapasa kanya ito.
Ang paghahangad ay isang napakalakas na pagnanasa na hindi kayang pigilan kahit ng katwiran. Hindi naman kailangan maging mataas ang ating katungkulan upang suwayin ang ikasampung utos. Kahit ang mga ordinaryong mamamayan, empleyado ay nakakagawa nito sa papanong paraan. Sa pag-uwi ng mga office supply sa opisina, ang isang tindera sa palengke ay gumagamit ng maling timbangan. Ang isang empleyado ng gobyerno ay humihingi ng lagay sa mga lumalapit at nagpapatulong sa kanya. Tandaan natin na ang ikasampung utos ay hindi lamang nagbabawal sa aktwal na pag-angkin sa mga ari-arian ng iba. Sinasaklo din nito ang mga pagnanasa na inaalagaan mula sa ating puso. Kaya kinakailangang patuloy tayong mamuhay na naayon sa kabutihan ng Panginoon. Lagi nating tatandaan na ang isang bagay na hindi sa atin ay huwag nating pag-isipan ng hindi maganda. Bagkus, isipin natin na tayo ay pagkakaloban ng mga ito sa sarili nating pagsisikap, sa sarili nating pagtsatsaga, at higit sa lahat mula sa biyaya na kaloob ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at nawa na pagpala tayo, na paalalahanan tayo, na remind tayo ng ating morning devotion sa umagang ito upang tayo ay patuloy na mamuhay na naayon sa kalooban, kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday, isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming tunghayan, na kung saan nire-remind kami sa ikasampung utos na huwag naming pagnasahan ang mga bagay na hindi sa amin. Bagkus patuloy kaming magtiwala at manampalataya sa iyo at gawin ang nais mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli mo kaming binangon sa aming mga higaan upang humarap sa panibagong buhay, panibagong araw na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Sa pasimula ng araw na ito, tulungan niyo nga po kami at samahan sa lahat ng aming gagawin sa kabuuan ng araw na ito. At inaasahan namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin, upang ang araw na ito ay maging matagumpay, mapagpala, mabiyaya sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko rin sa iyo ang iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila at maranasan nila ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagre-remind sa amin upang sundin ang iyong mga panuntunan, ang iyong mga pinag-uutos, upang kami ay maisaayos, upang kami ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Thank you po, Lord Jesus, dahil mahal na mahal mo kami. Panginoon, pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na humihingi ng magandang kalusugan. Patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman. At nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na kanilang nakilang doktor at manggagamot. Marami pong salamat, nakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Patuloy niyo po siyang protektahan, ingatan, lalo tigit sa mga nagnanais na siya ay lapastanganin, yurakan, sakupin, Panginoon. Especially ang issue sa West Philippine Sea. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw mag-intervene upang manatili ang kapayapaan, kaayusan
sa mga bansang nag-aagawan sa kanilang mga teritoryo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo mga kapatid namin sa ibayong dagat. Patuloy nyo rin po silang pagpalain. I-bless nyo rin po ang kabuuan ng Crossroad United Methodist Church family, ang kanyang mga staff, workers staff, ang kanyang bawat lay organization, ang council, at ang lahat ng mga kasapi nito. At ganun din ang community sa kanyang kapaligiran. Pinagpipray ko rin sa iyo, nawa manatili ang kaayusan, kapayapaan, at buhay na naayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Wednesday morning. Mamaya po ay huwag nating kaligtaan na dumalo sa mga pagtitipon, especially po ang ating midweek service sa ganap na alas 7 ng gabi. Papatuloy nating papurihan, pasalamatan ng Panginoon sa diwa ng palalanginan. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay patuloy na mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa habang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam.